Hello Kathleen fans, ito na nga ha. Talagang ang kulit-kulit. Sir MJ Felipe, may alam talaga to sa status ng Kathleen mga kasambreros. At saka alam naman natin na dati pa nung in-interview na sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine sa Canada pa. So may alam ito, parang ala Johnny Beriani lang din ito, pero hindi pwedeng manggaling sa kanya ang confirmation. So ano lang, sabi dito na isang Kathleen admin, alam ni MJ Felipe kung ano na ang status ng Kathleen. Hindi yan magsasalita dahil kay attorney. Si MJ lang naman ang tumawag kay Catherine ng attorney ka. So yan na, dibansagan. Totoo nga mga sus, and syempre yung mga tao sa paligid nila parang masaya sila para sa Kathleen. Tapos tayo din, no? Syempre no, masaya tayo para sa kanila na they're privately having relationship or mutual agreement. Tapos yung yung importante dito, yung masaya sila. Okay, kung saan sila masaya, suportahan natin. So kagaya ng sabi ni Sir Luis, kung saan ka masaya, suportahan ka, no? Mga kasambreros. And same goes sa atin na mga Kathleen fans, mga kasambreros. And nakakatawa dito yung mga comment ng mga fans. Yung sabi niya, basta ako kahit wala silang ayuda, yung Kathleen, Team Kathleen panatag po ako. So sabi ng isa, si Jane Billones, panatag, sabi nga nun. Tapos sabi naman niya, Le Laudere, sabi niya, yung pisngi ni Kath, tumataba siya. Yes, tama. And sobrang cute na bagay-bagay sa kanya. Sabi ni Ma'am Vicky Maniklang, sabi niya, tunay ka secret. Sabi ni Ma'am Emma, Kathleen, team panatag ako. So sabi parang, ang daming team panatag talaga mga kasambreros. Sabi pa niya, Ma'am Esther Lumiktin, sabi niya, ako rin, sabi niya, kasi in private ang Kathleen. Sabi naman ni Ma'am Leonesa, cute niyong dalawa, MJ and attorney Kath. Tapos smiley face mga kasambreros. So yun, no, talagang nakakatuwa. Tayo pa ay team panatag mga kasambreros, and they enjoy yung kanilang singleness. They enjoy yung season ng waiting mga kasambreros, and ito yung sasabi natin, while waiting ay nagtatrabaho sila at nagpupundar mga kasambreros para sa kanilang future family, ganon. Ayun, so next item tayo mga kasambreros. Ito si Sir Alden, ito muna. Sige, ito muna. Si Sir Alden po ay nag-countdown, no, para sa London Barrio Fiesta mga kasambreros. Sabi niya kagabi ay 3 weeks to go para po sa London Barrio Fiesta nila na event mga kasambreros. So ito po ay sa Cranford, no, Community College sa Hounslow. Na-memorize ko na yun. Na-memorize ko na yung venue nila mga kasambreros sa July 5 and 6. So talagang naglalagari ang yung Pops Alden mga kasambreros. So daig pa niya ang tawag dito, ang may pamilya or may anak na 6 na piraso. Mga kasambreros. Pero ganun talaga, no, hard work, and nakita natin pag sasabi ni Pops Alden na yung kanyang pangarap, yung kanyang mga hard work mga kasambreros ay hindi lamang siya sa salita, kundi talagang ginagawa niya mga kasambreros. So abang-abang tayo sa kanyang mga mapasusunod na kaganapan mga kasambreros. So alam ko sobrang busy ni Sir Alden, so mamaya itatakil ko yan sa isang vlog natin or sa next vlog natin mga kasambreros. And then ito, naglabas yung isang kapamilya or ABS-CBN Showbiz Insider kagabi ng mga aabangan, no, na mga papapelikula ngayong 2025 sa mga artistang ito, and kasama si Ma'am Catherine, sa mga may ang Maria Elena or Elena 1944, parang ito yata yung parang movie project ngayon ni Ma'am Catherine after na Pilipinas Got Talent. Pero aabangan natin, no, kasi nga yun talagang nakabook no, kasi kahit si Mami Min ay Mami Min Bernardo ay yun po yung na-mention. So dito marami pala yung marami yung mga paabangan ng magkaka-movie ngayong 2025 sa mga ABS-CBN stars mga kasambreros. So si Ma'am Bell, so unang-una syempre si Sir Piolo Pascual, tapos si Ma'am Catherine, no, tapos si Ma'am Maricel Soriano,
The Diamond Star, tapos si Vice Ganda, tapos si Coco Martin, si Ma'am Janine Gutierrez, magkakaroon din ng movie si Ma'am Julia Montes, si Ma'am Angelica Panginiban, si Ma'am Nadine Lustre, si Ma'am Bel Mariano, si JK Labajo, si Sir Joshua Garcia, si Ma'am Maris Racal, si Sir Donnie. Ayun, so marami nagsasabi dito na sana si Ma'am Catherine at Sir Donnie ay magkakaroon ng isang movie project. Kahit sino, basta friend lang naman yan sila mga kasambreros, kasi si Ma'am Bel, naman talaga ang ka-love team ni Sir Donnie Pangilinan mga kasambreros. And then ito, kasama rin pala si Sir Anthony Jennings mga kasambreros sa magiging part ng or magkakaroon ng movie. So hindi ko alam bakit hindi nasama si Sir Daniel Padilla dito. Kasi parang A-lister din siya, so wala siyang movie this year, pero kasi marami siyang projects tulad ng Incognito mga kasambreros. So actually marami ang mga hindi nakasali rin dito na masabi natin na mga mga sikat, sina Ma'am Ann Curtis, sino pa ba, basta marami rin kasi ang artista ng ABS-CBN so yun po mga kasambreros, pero abang-abang tayo sa mga kaganapan pa ng Star Cinema mga kasambreros. Tapos ito na-repost lang ng ito, sobrang ganda nito mga kasambreros. Hindi ko alam kung kasi siya parang foreigner siya mga kasambreros. Yung kanta niya dito para sa Kathleen, para mga Kathleen itong gumawa nito. So yung kanta niya dito, parang parati siyang kumakanta dito, tapos Kathleen yung dito yung love, yung parati siyang nagpo-post ng Kathleen, tapos sa iba-ibang love song mga kasambreros. So nakakatuwa kasi buhay na buhay pa rin yung buhay na buhay talaga ang Kathleen mga kasambreros. Kasi kahit ako ay naniniwala na may Kathleen talaga mga kasambreros and mga Kathleen addicts. Alright, so yun actually sa ating Kathleen items pero abang-abang pa kayo kasi meron pa tayong vlog mga kasambreros about Kathleen. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and today is June 17, 2025. Tuesday po mga kasambreros, and sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Ang Iba Naman, Philippians 2 verse 4. Let each of you look out not only for his own interests but also for the interests of others. So ang ganda nito mga kasambreros, although may masakit sa part natin kasi ang mundong ito ay tinuturuan talaga tayo ng love your own, do it for your own self, credit to your own self, I owe it to myself, lahat para sa atin, sa akin, sa aking sarili. However, Apostle Paul is reminding us, this is a powerful message actually, na patayin yung selfishness mga kasambreros, instead ay palitan ng selflessness, okay? Yung faith natin, yung love natin dapat selfless, yung ating kabutihan ay faceless, okay? Ang mundong ito, marami ngayon talagang binabalandra ang kanilang good deeds, yung kanilang kabutihang ginagawa, charity works for example. Pero ang mundong ito ay which is definitely passing, Pero syempre nagpapasalamat tayo sa Panginoon because He has given us a chance to experience and live life mga kasambreros. And ang verse na ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan of considering others' needs and perspectives. Masakit ito, yes, mahirap, yes, mga kasambreros. Pero kapag isipin natin na ito po ay para sa Panginoon, and the more we give, the more we help others, the more we show selflessness, hindi selfishness, the more we show kindness, the more we show goodness to other people. Yung balik nun sa atin mga kasambreros ay doble-doble, folds mga kasambreros. Hindi man yung taong mismong tinulungan mo, hindi man yung taong mismong ginawan mo ng kabutihan, pero ang Diyos ay magbibigay
at re-rewardan tayo sa ibang pamamaraan, or maaring ibang tao ang kanyang gagamitin. Maaring hindi rin ngayon, hindi pa bukas, hindi rin sa susunod na linggo, maaring years later, or minsan ito, take note, minsan ang kabutihan ng Diyos, hindi minsan yung kabutihan ng Diyos, may mga times na hindi sa generation natin, maaring sa mga anak natin o sa mga apo natin, maaring mag-raise ang Panginoon ng isang generation after sa atin ng mas dakila or mas grabe ang magagawa sa atin para sa Panginoon and para sa ibang tao. Kasi 'di ba si King David, hindi na siya yung nagpatayo ng templo na para sa Panginoon, mga kasambreros, kundi yung kanyang anak na si King Solomon, mga kasambreros. So this verse is not just a suggestion, okay, but a heartfelt encouragement for each of us. It reminds us that life is not solely about our desires and conditions. Instead, it calls us to look beyond ourselves. So napakalinaw na hindi lamang ko pa ang iba naman, okay? Especially yung ating family, no? Huwag na tayong lalayo. Yung ating pamilya talaga ang dapat na pinakaunang ministry natin, apart from, of course, the ministry of God, mga kasambreros, if we are servants, no, of the living God, or advancing yung kingdom ng Panginoon by sharing the gospel, sharing the good news in love and humility and respect, mga kasambreros. So we have to, kasi ang shallow ng mundong ito, if we always look for our own interests, kaya nga sa politicians, no, or sa mga sa tao, hindi sa tao sa mga selfish ambitions and selfish interests, mga kasambreros, nagkakaroon talaga ng conflict. Kapag kahit magkakapatid nga, di ba? Kung puro na lang ikaw, so ganun, mga kasambreros, nagkakaroon talaga ng gulo. So when we read this verse, we are invited to step into the shoes of others and recognize that they too have dreams and struggles. Dito ko rin na-observe, mga kasambreros, yung kahalagahan ng kunwari kapatid mo or kasamahan mo sa bahay or sino man dyan na malapit sa buhay mo. Kapag sila ang unan yung ina-uplift, kapag sila ang unan yung tinutulungan, babalik yun sa iyo and magkakaroon kayo ng harmonious relationship sa loob ng family. Kapag yung bawat isa ay hindi nagde-desire ng selfish na ugali, mga kasambreros, instead mas gusto nilang tulungan yung bawat isa, okay? Mas nakaka-gain ng strength, nakaka-gain ng unity, at nakakapag-strengthen ng love yun, mga kasambreros. Tested and proven ko po yan, na yung kapatid mo, for example, hindi ka madamot, mas gusto mo siyang maging successful, mas gusto mo siyang tulungan parati, so babalik at babalik yun. In today's fast-paced society, it can be easy to become caught up in our own daily routines and pursuits. However, ang verse po na ito ay nag-invite sa atin na i-shift natin, no? Palitan natin yung focus natin from ourselves to those around us. Now, by doing so, sabi ko kanina, we create a community where empathy and understanding flourish. So, namumulaklak siya, mga kasambreros. Para siyang yung isang garden na may mga bulaklak, no? May sarit-saring mga tanim, or maaring mga garden of vegetables, for example. Kapag yung bawat isa ay dinidiligan, may isang tao na nagdidilig, mga usual. Of course, hindi nakakilos yung mga flowers and vegetables, no? Talagang merong magdidilig at mag-aalaga, mga kasambreros. Pero yun, no, mag-bloom siya, mga kasambreros, at maging successful ang bawat isa. Hindi perfect, yes, given na yun, pero nandun yung love and unity. This means actively listening to our friends, family, and even strangers, aiming to support them in our journeys or in their journeys. So, yung dito ko rin nakita talaga yung paano supportahan ng kasi iba yung ways ng support dito sa YouTube na nakuha ko. Iba rin yung sa TikTok, iba rin yung sa Facebook, mga kasambreros. And sad to say, sa Facebook ka pa medyo walang support, mga kasambreros, kasi baka nag-trivia nga ako as Little Kuya Kim. So parang dun pa ako nakaka-receive ng least na views, no, konting views, no, konting, kasi wala namang income, na sa TikTok wala rin income. So pero ginagawa ko kasi passion ko talaga ang kaalaman, mga kasambreros. General knowledge, English, vocabulary, and syempre ng ating fan kay Sir Alden, and of course, no, above all, ay ang salita ng Diyos, mga kasambreros. So, yun. So, in Philippians 2:4, we encounter two crucial phrases
worth exploring. So yung una dito nga na phrase mga kasumers or stanza ay not only to our own interests but also to the interests of others. So yung first part nito ay nag-highlight ng human nature na by default, no, natural na kasi sa atin